Ang sasabihin ko ngayon ay makakaabala sa marami, pero bilang doktor, obligasyon ko na sabihin ito. Araw-araw, milyon-milyong tao ang kumakain ng isa sa 5 pagkain na ito. Hindi nila alam, pero pinapakain nila directly ang cancer cells sa kanilang katawan. Pinapahintulutan nila ang mga cells na ito na dumami ng napakabilis. Ang mas nakakagulat pa, marami sa mga pagkaing ito ay common lang, parang walang sama, at maraming tao ang nag-iisip na healthy pa nga ito. Ang siyensya ay malinaw. Ang kinakain mo ay hindi lang nagnunutrient sa katawan mo, pwede rin itong maging fuel, pwede ring magpalakas sa paglaki ng mga masasamang cells. Ako si Dr. Elena Santos at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang 5 pagkain at sangkap na araw-araw nating ginagamit na lumilikha ng perfect na environment para ang silent enemy na ito ay maging tunay na banta. At sasabihin ko na sa inyo ngayon, ang pang-4 at pang-5 sa listahan na ito ang pinakadelikado sa lahat at halos lahat ng bahay ay mayroon nito. Ngayon, may importanteng bagay na kailangan mong maintindihan. Totoo ba na lahat tayo ay may nakatagong cancer sa katawan? O kaya ba ng kahit sino sa atin na magkaroon ng malignant tumor sa anumang panahon ng buhay? Napakahalaga na malaman mo ito. Sa eksakto ngayong oras, habang pinapanood mo ang video na ito, may milyon-milyong cells sa katawan mo na naghahati-hati. Ang cells ng balat ay patuloy na nagre-renew. Ganoon din ang nangyayari sa lining ng urinary tract, sa dingding ng intestine o sa loob ng respiratory system. Ang problema, ang katawan natin ay hindi perpekto, pwede itong magkamali. At minsan, sa halip na gumawa ng healthy cells, lumalabas ang abnormal cells, mga depekto. Kung ang mga cells na ito ay magawa nilang dumami ng walang kontrol, o kaya ay makahanap sila ng magandang lugar para lumaki, doon lumalabas ang cancer. At ito ay pwedeng mangyari sa kahit sino sa atin. In fact, ipinakikita ng siyensya na 1 sa 3 tao ay pwedeng magkaroon ng cancer sa anumang panahon ng kanilang buhay. Pero narito ang pinakanakakagulat. Kung paano nangyayari ang mga pagkakamaling ito, lahat tayo ay may sistema ng depensa laban dito. Sa eksakto ngayong oras, ang cells ng immune system mo ay nagtatrabaho para panatilihing maayos ang katawan mo. Mabilis nilang nadidetect ang anumang abnormal cell na may potential na maging delikado at winawasak nila ito bago pa ito lumaki. Sa medisina, tinatawag natin itong immunological surveillance. Ngayon, ang pinakanakakatakot ay hindi dahil umiiral ang cancer o pwede itong lumitaw anumang oras. Ang pinakanakakatakot ay marami sa atin na hindi natin alam ay nagsisilbi tayo ng almusal, tanghalian at hapunan sa kanila araw-araw. Lumilikha tayo ng perpektong environment para ang sakit na ito ay lumago. Dahil dito, tingnan natin kung ano ang unang pagkain na nagpapakain sa cancer. Refined vegetable oils. At tandaan, hindi ako nagsasalita tungkol sa kutsarang ginagamit mo paminsan-minsan sa bahay para magprito. Ang tunay na problema ay ang industriya ng pagkain, inilagay nila ito sa lahat ng lugar. At sa huli, kinakain mo ito araw-araw sa napakataas na dosis na hindi mo napapansin. Ano ang pinakamasama? Soybean oil, corn oil, sunflower oil, canola oil, at ang sikat na palm oil. Para ito ay makarating sa isang bote at tumagal ng maraming buwan na hindi nangangamoy masama o nagiging rancid, dumadaan ito sa aggressive na refining process, mataas na init, bleaching, industrial solvents para makuha ang huling pata. Ang resulta, isang oxidized na oil, hindi stable, puno ng mga compounds na nag-cause ng inflammation sa dosis na kinokonsume ngayon. At narito ang pinakanakakaalarma. Kapag ang mga langis na ito ay nainit ng sobra, nasusunog, napupuno ng mga carcinogenic substances. At mas malala pa, madalas na ginagamit ulit at ulit ang mga ito, tulad na nangyayari sa mga prituhan sa bahay at sa maraming restaurants. Dahil dito, mas lumala pa ang degradation nila at gumagawa ng mga irritating at inflammatory compounds. Ito ay basic chemistry lang. Ang mga oxidized oils na ito ay lumilikha ng lugar na pabor sa paglaki ng malignant cells. At mag-ingat dahil narito ang bitad. Ang problema ay hindi lang ang langis na nakikita mo, kundi ang hindi mo nakikita. Kasi nasa halos lahat ng ultra-processed foods na ito. Biskwit, mga produkto ng industrial bakery, dressings tulad ng mayonnaise, frozen foods, protein bars, kahit yung mga dietetic at napakahaba pa ng listahan ng mga produktong parang walang sama.
Alam mo ba kung gaano kadami ng langis na ito ang nasa loob ng isang simpleng pakete ng crackers? Minsan hanggang 3 kutsara. Imagine mo yan, kinakain mo araw-araw sa merienda, walang alam. Ang mga instant noodles na mahilig natin, puno rin yan. Ang mga flavored chips na gustong-gusto ng mga apo mo, ganoon din kahit yung mga tinapay sa sari-sari store na mukhang fresh, marami ring gumagamit ng mga vegetable oils na ito para tumagal at maging masarap. Kaya ang totoo, hindi mo lang kinakain sa hapunan, kinakain mo rin sa almusal, sa tanghalian, sa merienda. Araw-araw, buong araw, nandyan na sa katawan mo. At alam mo kung ano pa ang mas nakakalungkot. Maraming pamilya sa Pilipinas, dahil gusto nilang makatipid, bumibili ng malaking galon ng cooking oil. Iniimbak nila sa kusina ilang buwan nakadaan. Paulit-ulit na ginagamit sa pagluluto. Minsan para sa pritong isda, tapos kinabukasan para sa pritong manok, tapos kinabukasan ulit para sa okoy. Ang langis na yan, sa bawat gamit, lalong sumasama. Lalong nagiging toxic. Lalong nagiging delikado sa kalusugan. Kaya ang payo ko talaga, iwasan na ang ganyang practice. Mas mabuti pang magtipid sa ibang bagay kaysa sa kalusugan ninyo. Pero ano ang gagawin? Una sa lahat, tingnan ang listahan ng ingredients. Kung nakalagay vegetable oil na walang specify kung ano, masamang senyales yan. Kung lumalabas ang soybean oil, corn oil, sunflower oil, canola sa mga unang ingredients, ang produktong iyon ay niluluto at ginagawa gamit iyon. At kung makikita mo ang palm oil o vegetable fat, iwanan mo na. Pangalawa, palitan ang mga langis na iyon ng mas healthy na options. Ang pinakamahusay na gamitin ay olive oil extra virgin, avocado oil, o high oleic sunflower oil, pero gamitin lang sa malamig, hindi dapat init. At para magprito paminsan-minsan, 1 kutsarita ng ghee butter o kaunting avocado oil virgin, kontrolin ang apoy para hindi masunog. At ito ang importante. Iwasan ang deep frying, ibig sabihin, lutuin ang pagkain na nakalubog sa kahit anong langis. Ang frying ay lading na dedegrade ng fats at gumagawa ng compounds na ayaw mo sa katawan mo. Kung gusto mong kumain ng crunchy, ang pinaka-safe ngayon ay air fryer. Kontrolin lang ang temperatura na hindi lalampas sa 180 degrees para hindi masunog ang pagkain at mabuo ang acrylamide. Gusto ko ring idagdag na maraming Pilipino ang mahilig sa luto na maisangkap na gata o coconut oil. Ang magandang balita, ang virgin coconut oil ay isa sa mas safe na alternatives. Pero tandaan, kahit ito ay hindi dapat sobra-sobra. Moderation pa rin ang susi. Sige, tayo naman sa pangalawang pagkain na nagpapakain sa cancer. At ito ay marahil ang pinakamaraming kumakain sa lahat. Asukal at refined carbohydrates. At hindi ko sinasabi lang ang nilalagay mo sa kape. Ang tunay na problema ay ang disgis na asukal na pumapasok araw-araw na hindi mo napapansin. Ang sangkap na ito ay pwedeng lumabas bilang corn syrup, fructose, glucose, dextrose, filtered fruit juices. Lahat sila ay pareho ng kapinsalaan, binabago lang ang pangalan, pero ang epekto sa katawan mo ay pareho. Constant spikes ng glucose insulin, chronic inflammation, at isang environment na pabor sa paglitaw at paglaki ng malignant cells. Ano ang mga pagkaing pinakakailangan ng inga? Ang soft drinks, industrial fruit juices, flavored yogurt, refined breakfast cereals, biscuit, sauces at dressings. Maraming beses, ang asukal ay nandoon sa hindi mo inaasahan. Ang payo ko ay simple. Lagi mong balikatin ang pakete at tingnan ang label. Kung ang asukal o kahit ano sa mga pangalan nito ay lumalabas sa mga unang ingredients, ang produktong iyon ay dinisenyo para maging matamis at addictive, hindi para mag-nutrient. Alam mo ba na ang isang bote ng soft drink ay may hanggang 10 o 12 kutsarita ng asukal? Iyon ay katumbas na ng 3 beses ng recommended daily limit mo. At ang masama pa dito, liquid yan, kaya mas mabilis na pumapasok sa dugo mo. Instant spike ng blood sugar. Tapos pagkatapos ng ilang oras, biglang bagsak. Kaya ka nagiging antok, nahihilo o bigla kang gutom ulit. At ano ang ginagawa mo? Kumakain ka ulit ng matamis. Umiinom ka ulit ng soft drink. Nagiging cycle na yan. Nagiging addict ka na sa asukal na hindi mo namamalayan. Tingnan mo rin ang mga tinapay sa bakery. Yung tasty bread na paborito ng maraming Pilipino, puno ng asukal yan.
Yung Spanish bread, ensaymada, pandesal na may filling, lahat may dagdag na asukal. Kaya kahit sabihin mong busog ka na sa almusal mo ng tinapay at kape, after ilang oras gutom ka na ulit. Walang sustansya kasi, puro refined carbs at asukal lang. Ang juice drinks na nakikita mo sa supermarket na may label na natural o may prutas sa harap, huwag kang maloko. Karamihan doon ay puro added sugar lang. Konti lang ang tunay na fruit juice. At kahit sabihin mong pure fruit juice yan, walang fiber. Ang fiber ng prutas ang nag-slow down ng absorption ng sugar sa dugo. Kaya mas mabuti pang kumain ng buong prutas kaysa uminom ng juice. Halimbawa, sa halip na mango juice, kumain ka na lang ng hiwa ng mangga. Mas nakakabusog, mas healthy at may fiber pa. Ngayon, ano ang mga alternative mo? Una, turuan ang panlasa. Bawasan ng kaunti ang tamis, malaking pagkakaiba na iyan. Para mag-sweetener paminsan-minsan, mas mahusay na gumamit ng buong prutas at hindi lang ang juice nito, cinnamon powder, puro kakao, kaunting fresh ginger. At kung kailangan mo ng sweetener, piliin ang pure stevia o monk fruit. Ilang patak lang at hindi para sa lahat. At ang pinaka-importante, unahin ang tunay na pagkain na may fiber na magpapabagal sa pagpasok ng asukal sa katawan mo, tulad ng legumes, brown rice o oatmeal integral, quinoa, whole wheat flour sa halip na refined versions. Subukan mo ring palitan ang white rice ng brown rice kahit unti-unti lang. Halimbawa, kalahati white rice, kalahati brown rice. Pagkatapos ng ilang linggo, dagdagan mo pa ang brown rice. At sa mga gulay, dagdagan mo ang leafy greens, malunggay, kangkong, pechay, sitaw, talong. Lahat ng yan ay may fiber at nutrients na tumutulong labanan ang cancer. Mabuti, hanggang ngayon ay nag-usap tayo tungkol sa mga pagkaing mukhang obvious, pero ang tatlong susunod ay halos walang nagsuspe at kahit na nasa halos lahat ng bahay at nagpapakain ng cancer cells. Pangatlong pagkain, processed meats at embutido. Hotdog, ham, longganisa, mga cold cuts, industrial na burger. Para maintindihan mo ng madali, ang pinsala na ginagawa ng mga karning ito sa risk ng cancer ay maihahalin tulad sa sigarilyo. Hindi dahil ang hotdog ay kapareho ng paninigarilyo, kundi dahil ang scientific evidence ay malinaw. Ang relasyon sa cancer, lalo na ng colon, ay well-established na. Nasaan ang problema? Sa mga preservatives at flavor enhancers. Ang mga karning ito ay naglalaman ng nitrites at nitrates na ginagamit para tumagal ng matagal, magkaroon ng attractive na pink color at intense na lasa. Ang problema, sa loob ng katawan, ang mga compounds na ito ay pwedeng maging nitrosamines, mga substances na direktang nakakasama sa cells mo, nag-stimulate ng paglaki ng cancer. At may isa pa. Ang mga karning ito ay halos lagi niluluto sa mataas na temperatura, sa plancha, prito, ihaw. Kapag nangyari iyon, nabubuo ang ibang toxic compounds na dumarami sa pinsala. Ibig sabihin, hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi kung paano ito ginawa at niluto. Tingnan natin ang typical Filipino breakfast. Maraming pamilya, lalo na sa Luzon, Visayas at Mindanao, mahilig sa longganisa at tocino. Masarap. Pero alam mo ba na ang mga yan ay puno ng sodium nitrate? Yan ang nagbigay ng kulay at lasa na yan. At kapag niluto mo yan sa mataas na init, gaya ng pagprito, lalong tumataas ang formation ng carcinogenic compounds. Ang hotdog na binibigay sa mga bata sa school, ganoon din kahit yung mga premium brands, meron pa ring nitrites yan. Ang ham na ginagamit sa sandwich, ang bako na iniihaw sa umaga, lahat yan ay processed meat. Maraming tao ang nagsasabi, pero dosi, konti lang naman kinakain ko. Minsan lang naman. Pero ang totoo, ang danger ng processed meats ay hindi sa dami, kundi sa frequency. Kahit kaunti lang pero araw-araw, nag-a-accumulate yan sa katawan. Ang cells mo ay patuloy na na-expose sa nitrosamines. Ang EC mo ay patuloy na nasasama. At after ilang taon, biglang lalabas na may tumor ka na sa colon o sa stomach. Kaya ang payo ko, huwag gawing regular na habit ang pagkain ng processed meats. Kung pwede, iwasan completely. Pero kung talagang gusto mo, once a month lang, special occasions lang talaga. Paano bawasan ang risk sa practical na paraan? Una, ang pinakamahusay ay iwasan sila ng sobra. At kung gusto mong patuloy na kumain ito, paminsan-minsan lang sa special occasions. Pangalawa, palitan ng tunay na pagkain, fresh na karne, manok, isda, itlog.
At dagdagan ang konsumo ng halaman, lalo na ang gulay at prutas na may intense na kulay, dark green, pula, violet, orange. Doon naroroon ang mga substances na pumapatay ng cancer at nagpapalakas ng natural defenses mo para labanan ang sakit na iyan. Halimbawa, sa halip na longganisa sa almusal, gumawa ka ng scrambled eggs na may kamatis at sibuyas. O kaya chicken adobo na ginawa mo mismo gamit ang fresh na manok. Sa merienda, sa halip na hotdog sandwich, gumawa ka ng tuna sandwich gamit ang canned tuna sa tubig, hindi sa langis. O kaya egg sandwich na may lettuce at cucumber. Simple lang pero mas healthy. At isa pa, magtanim kayo ng sariling gulay sa bakuran kung may space. Kamatis, sili, talong, sitaw, malunggay. Hindi lang kayo makakatipid, sigurado ka pang organic at fresh. Ngayon papasok na tayo sa pinaka-delicate na parte ng video dahil ang dalawang susunod ay halos walang nakakakita ng panganib. Ang number 4 ay alcohol. At mag-ingat sa sasabihin ko dito. Walang pakialam kung wine, beer, whiskey, Red Horse, Tanduay, San Miguel o weekends lang. Sa biological level, ang katawan ay hindi na-distinguish ng elegant brands o tradisyon. Para sabihin ng simple, ang alcohol ay isa sa mga ilang pagkain o substances na regular na kinukonsumo na ang siyensya ay directly na kinlaklasipika bilang carcinogenic. Ibig sabihin, ito ay tumatagos ng risk ng cancer ng direkta. At hindi tayo nagsasalita ng bagong theories. Alam na ito ng mga dekada na. Ano ang nangyayari kapag uminom ka ng alcohol? Sa katawan, nagiging substance na tinatawag na acetaldehyde na sobrang toxic. Ang substance na iyan ay nakakasagaba sa mga mechanisms ng cellular repair at na-generate ng inflammation. Parang hinampas mo ng paulit-ulit ang quality control system ng cells mo. Isang araw, masira ito at ang defenses mo laban sa cancer ay hihina. Sa anong cancer ito naugnay? Bibig, lalamunan, esophagus, atay, colon at bato. At sa mga babae, pati breast cancer at bladder. At ito ay importante. Walang safe na dosis. Ang para sa iba ay moderate consumption, sa iba ay pwedeng magdulot ng malubha at silent na pinsala. Alam ko, sa Pilipinas, ang inuman ay parte ng kultura. Kapag may celebration, may birthday, may fiesta, may Christmas party, laging may alak. Ang mga lalaki, after work, nagtitipon sa tindahan para mag-inuman. Ang mga babae naman, kapag may reunion, may wine or beer din. At walang masama doon sa social aspect. Ang problema lang, minsan nasosobrahan na. Ang 1 or 2 bote ay nagiging 6 o 10. Ang once a week ay nagiging 3 times a week. At doon na nagsisimula ang problema. Maraming tao rin ang naniniwala na ang red wine ay healthy kasi may antioxidants. May resveratrol ang red wine na good for the heart. Pero ang totoo, ang benefits na yan ay napakaliit compared sa risks na dulot ng alcohol mismo. Kaya hindi excuse ang sabihing healthy ang red wine para mag-inuman araw-araw. Tingnan natin ang realidad sa mga bayan at barangay sa Pilipinas. Maraming matatanda na araw-araw umiinom. Hapon pa lang nandoon na sa tindahan. Gabi-gabi may inuman. At ang nakikita nila, normal lang yan. Kasi lahat ng kaibigan nila, ganoon din pero ang hindi nila alam, ang liver nila ay unti-unting nasasira. Ang kidneys nila ay napapagod. Ang heart nila ay nag-struggle. At ang cells nila ay nagiging vulnerable sa cancer. Kaya kahit sabihin nilang matanda na sila at bahala na, mali yan. Kasi ang katawan natin ay may kakayahan na mag-recover kung bibigyan natin ng chance. Ngayon, nasaan ang tunay na problema sa mga inuming ito? Sa normalization. Isang shot lang walang sama. Social event lang. Ang wine ay healthy para sa puso. Pero ang risks ay nagsisimulang dumami kahit hindi mo napapansin. Anong practical alternatives mayroon ka? Bawasan ang frequency at dami, malaking pagkakaiba na yan. Kung pwede mong piliin ang drinks na walang alcohol sa linggo, mas mahusay pa. Subukang palitan ng sparkling water, flavored with calamansi, tanglad, o cold infusions with lemongrass. Maraming non-alcoholic alternatives na yon na available. Merong flavored sparkling water, merong fruit-infused water, merong herbal teas na pwedeng ilagay sa refrigerator at inumin na cold. Kung gusto mo ng something special, gumawa ka ng fresh buko juice with calamansi. O kaya fresh mango shake na walang dagdag na asukal.
At sa social gatherings, huwag kang mahiya na magsabi na hindi ka umiinom. Maraming tao na ngayon ay nag-choose ng healthy lifestyle. Ngayon, nandito na tayo sa ikalimang delikadong pagkain. Ito, walang duda, ang pinaka hindi inaasahan sa lahat. Hindi ito tungkol sa isang bagay na dinagdag mo, kundi sa isang bagay na pwedeng puno ng highly carcinogenic toxins. Number 5, mga pagkain contaminated ng aflatoxins. Ang mga ito ay substances na ginagawa ng certain microscopic fungi na lumalaki kapag ang mga produkto ay hindi maayos na iniimbak, lalo na sa mainit at humid na environment. At narito ang pinakaseryoso. Ang mga ito ay kabilang sa pinaka-carcinogenic substances na kilala, lalo na para sa atay. Saan sila madalas lumabas? Mani at mani butter, lalo na ang mga artisanal na walang proper control. Mga nuts na nasa malalaking supot at nakabukas ng matagal. Mga harina na nakabukas, nakaimbak sa kusina ng mga buwan. Bigas na nakaimbak sa humid o mainit na lugar. Mga buto tulad ng sunflower, sesame, flaxseed. Cereals at granola na hindi maayos na nakaimbak. At mag-inat, pwede silang lumabas kahit sa kape beans o sa spices na turmeric, paminta, paprika, kapag hindi maayos na pinatuyo, nakaimbak, o matagal na exposed sa moisture. Sa Pilipinas, dahil mainit at humid ang klima, napaka-prone ng mga pagkain na ito sa aflatoxin contamination. Lalo na sa mga palengke kung saan walang air conditioning, walang proper ventilation. Ang mga sako ng bigas na nakatambak sa tindahan, ilang buwan na doon. Ang mga mani na binebenta sa kalye, hindi mo alam kung gaano katagal na nakaimbak yan. Ang mga dried fish na nakasabit sa labas, exposed sa init at humidity. Lahat ng yan ay potential sources ng aflatoxins. Maraming matatanda rin na mahilig mag-stock ng bigas, ng harina, ng mga buto. Bumibili sila ng malaki para makatipid. Pero ang hindi nila alam, kapag nakaimbak ng matagal ang mga iyan sa kusina na walang air conditioning, lalo na during summer, nagiging breeding ground yan ng fungi. At ang fungi na yan ay nag-produce ng aflatoxins. Kaya kahit magtipid ka sa pera, lugi ka naman sa kalusugan. Ang pinakadelikado, hindi mo sila mawawasak sa pagluluto. Hindi sila mawawala sa init, hindi sila mawawala sa paghugas o kahit i-toast mo ng kaunti. Kung ang pagkain ay contaminated na, ang toxin ay nandoon na. Paano mo malalaman? May clear signals. Mga nuts o mani na may manchas, discolored, kulubot, may amoy ng moisture, rancid o amab. May lasa na mapait o kakaiba. Kung may hindi ka sigurado, huwag mong kainin, hindi sulit ang risk. Tingnan mo rin ang bigas mo. Kung may mga grains na kulay yellow or orange, baka contaminated na yan. Kung may musty smell ang bigas mo, itapon mo na. Huwag mo nang sayangin. Mas mahal ang gamot sa cancer kaysa sa halaga ng bigas na yan. Ang harina mo rin, kung nagstay na ng more than 3 months sa kusina mo, baka may fungi na yan. Lalo na kung walang hermetic container, nakabukas lang sa plastic bag, itapon mo na at bumili ng fresh. Ang dried fish na binibenta sa palengke, tingnan mo kung may mold or discoloration. Kung may kakaibang amoy, huwag mong bilhin. Ang tinapa, tuyo, daing, lahat yan pwedeng makontaminate kung hindi maayos ang pag-dry at pag-store. Kaya mas mabuti pang bumili ka ng fresh fish at lutuin mo agad kaysa bumili ng preserved na hindi mo alam kung paano ginawa. At ang dairy products, mag-ingat dito. Kung ang mga hayop ay kumain ng grains na may aflatoxins, ang toxins na ito ay pwedeng lumipat sa gatas. Dahil dito, importante na pumili ng produkto mula sa pinagkakatiwalaang source at iwasan ang pag-imbak ng matagal. Ilagay sa hermetic jars sa cool at dry na lugar. Huwag bumili ng malaking dami para makatipid. At kung may hindi magandang itsura o amoy, itapon mo agad ng walang pag-aalinlangan. Ang payo ko, bumili lang ng sapat para sa 1 or 2 weeks. Ilagay sa hermetic containers o sealed jars. Ilagay sa refrigerator kung pwede, lalo na ang nuts, seeds at harina. Kung walang refrigerator, ilagay sa pinaka-cool at dry na parte ng bahay, malayo sa kusina kung saan mainit dahil sa pagluluto. At lagi mong i-check ang expiration dates. Huwag kang bumili ng mga produktong malapit nang mag-expire kahit naka-sale yan. Kasi pwedeng contaminated na yan. Kaya mga mahal ko, nandito na tayo sa dulo ng ating pag-uusap ngayong araw. Gusto kong i-recap ang 5 delikadong pagkain na tinalakay natin.
Una, ang refined vegetable oils na nasa halos lahat ng processed foods. Pangalawa, ang asukal at refined carbohydrates na nakatagong sa maraming produkto. Pangatlo, ang processed meats at embutido na puno ng nitrites at nitrates. Pang-apat, ang alcohol na direktang carcinogenic. At panlima, ang mga pagkain contaminated ng aflatoxins dahil sa masamang storage. Alam ko, mahirap tanggapin ang mga impormasyong ito. Lalo na kung matagal mo nang kinakain ang mga pagkain ito. Pero ang layunin ko ay hindi takutin kayo, kundi bigyan kayo ng kapangyarihan. Ang kaalaman ay sandata. Kapag alam mo na kung ano ang delikado, pwede mo nang baguhin ang iyong desisyon. Pwede mo nang protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Tandaan, ang cancer ay hindi instant. Hindi yan dahil kumain ka ng isang beses ng hotdog o uminom ka ng isang baso ng soft drink. Ang cancer ay resulta ng paulit-ulit na exposure ng taong-taon na maling desisyon sa pagkain, ng chronic inflammation sa katawan. Kaya may pag-asa pa. Mayroon pang oras para baguhin ang lifestyle mo. Kahit ikaw ay 65, 70, o kahit 75 years old, ang katawan mo ay may kakayahan pa ring mag-recover kung tutulungan mo ito. Simulan sa maliliit na hakbang. Huwag mong susugurin ng sabay-sabay ang lahat. Baka ma-overwhelm ka lang at sumuko ka. Pumili ka ng isa sa 5 pagkain ito. Halimbawa, magsimula ka sa pag-iwas sa soft drinks. Palitan mo ng tubig o infused water. Gawin mo yan for 1 month. Pagkatapos, dagdagan mo. Iwasan mo na rin ang mga processed meats. Palitan mo ng fresh na karne. Ganoon kasimple. Step by step, araw-araw, consistent. At after ilang buwan, makikita mo, hindi lang ikaw ang nagbago, pati ang buong pamilya mo ay na-inspire na. At gusto kong sabihin sa mga matatanda na nanonood nito. Kayo ang haligi ng pamilya. Kayo ang role model ng mga anak at apo ninyo. Kapag nakita nila na kayo ay nag-aalaga ng kalusugan ninyo, sila rin ay mag-aalaga ng kanilang kalusugan. Kayo ang magtuturo sa kanila ng tamang habits. Kaya ang pagbabago na gagawin inyo ngayon ay hindi lang para sa inyo, para rin sa kanila, para sa future generations. Gusto ko ring hilingin sa inyo na i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak. Lalo na sa mga matatanda na baka hindi pa alam ang mga impormasyong ito. Pwede ninyong i-send sa kanila sa Messenger, sa Viber, o kahit ipakita ninyo sa kanila ng personal. Dahil ang kaalamang ito ay pwedeng makaligtas ng buhay. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap, mag-like at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong oras. Sana ay nag-inspire kayo na gumawa ng positive changes sa inyong buhay. Ingat palagi, kalusugan ang siyang tunay na yaman. Hanggang sa susunod na video, ako si Dr. Elena Santos at nandito ako para sa inyo. Salamat po at God bless sa inyong lahat.